Hello friends! Welcome back to Silver Lining. Ako po si Silver and welcome again sa ating podcast kung saan ang mga kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Sa episode 1, pinag-usapan natin ang mga dreams at detours. Kung paano hindi palaging straight line ang buhay natin. Pero kahit sa liko at delays, nandun pa rin ang kamay ng Diyos na gumagabay. Ang purpose pala natin ay hindi nakadepende kung gaano tayo kabilis o kung gaano kadali ang daan, kundi kung paano tayo susunod sa plano at timing ng Diyos. Marami akong mga friends na nag-comment at nag-share ng kanilang experiences na nakarelate sa aking kwento. Pinili ko ang kwento ng aking kaibigan, kabatch at brother sa Club 7882. Hindi ko nalang babanggitin ang pangalan niya. Ito ang kwento niya. After high school, nag-work siya as a laborer ng isang construction. Ang dream niya ay maging engineer ng mga projects na yon. So he went to college and studied engineering. To support his studies financially, he worked part-time as a library assistant. At saka, nag-janitor din po siya. However, nasabi niya sa sarili niya, dahil siguro sa hirap ng buhay, sana makapunta ako sa Amerika, kahit garbage man na lang ako. Narinig ng Diyos ang gusto niya at naiba ang direksyon ng buhay niya. Sa blessing ng Panginoon, nakapunta siya dito sa US. Nakapasok siya sa US Navy. Sabi niya, I started a job mooring the ship. Mooring, ibig sabihin po nun, kasama siya sa mga nagtatali ng barko para ma-secure ito. Sabi pa niya, I was chipping rust and painting the side of the ship, cleaning the space for the troops, cleaning bathrooms and toilets of the ship. Naging basurero rin siya sa barko. Siya nangungulekta ng mga basura at naglalabas ng mga ito. Tapos sabi niya, nagpunta ako sa college para lang dito. Pero sabi rin niya, my motivation was the dollar to peso conversion was great during that time. Kaya tiniis na lang niya ang lahat. He pursued his career in the military and now retired as a chief. After retirement, he went back to work in a private military contractor. The first time we met in the US is in South Carolina when he came for a conference. He came to visit me. Pinasalubungan pa nga niya ako ng isang sombrero, the chief hat. Parang ganito. He now lives in Virginia with his beautiful wife, enjoying their dog in their huge land and enjoying their grandkids. Sabi niya, God's hands and plans can sometimes look crazy to us, but we are always in good hands and He always has the best plan for us. Amen to that, bro. Marami pa akong mga kwento. Meron ding mga successful sa kanilang mga career na kanilang inambisyon sa simula. Pero nakakalungkot lang na hindi nila ina-acknowledge ang Diyos sa kanilang buhay. They give credit to their hard work. Sabi ng isa, walang sino man ang naka-inspire sa kanya. Sabi niya, when I was in the darkest moments of my life, naiwan ako mag-isa. Kaya wala akong pinaniniwalaan kundi sarili ko lang. He has acquired all the material things na gusto niya. Nasa stage na nga siya sa kanyang buhay na pwede na niyang bilhin ng kahit anong material na mabibili ng pera. Pero, sabi din niya, ang gusto ko na lang ay ang mahimbing na tulog sa gabi. I shared both stories dahil marami tayong mga tanong sa buhay na hindi natin maintindihan. Pero let's all be honest, meron tayong struggle na madalas nating nararamdaman. Nakikita natin yung mga tao na hindi naman naniniwala sa Diyos, hindi naman nagsaserve kay Lord, pero sila yung mayaman, successful sa kanilang mga career, at parang ahead sila sa buhay. Samantalang tayo,
nagsusumikap paglingkod, minsan hirap pa rin. Kaya ang tanong, Lord, bakit sila umaasenso? At kami parang nahuhuli. Yan ang gusto nating himayin dito sa episode 2. Ang title ng ating episode ngayon, When the Unbeliever Prosper. Riches versus True Purpose. Samahan niyo po ako at magkasama tayong magre-reflect kung ano ba talaga ang sukatan ng tunay na success at bakit mahalagang maintindihan na hindi lahat ng kayamanan ay blessing na galing sa Diyos. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung ano ang mas mahalaga at mas magtatagal. What would really last? Temporary wealth o eternal purpose? Sa totoo lang, lahat tayo dumaan sa ganitong tanong. Lord, bakit yung hindi man lang nagsisimba, sila pa ang mayaman? Bakit yung hindi naman nagpipray, sila ang successful? Kami na naglilingkod, parang laging kulang. Minsan parang unfair, di ba? At kung hindi natin bantayan ang puso natin, mauuwi ito sa comparison, sa bitterness, at minsan pati pagdududa sa ating Panginoon. Pero alam nyo ba, hindi tayo nag-iisa sa struggle na ito. Even in the Bible, si Asaph, isang writer ng Psalm sa Bible, naranasan din ito. Sa Psalm 73, sinabi niya, For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Parang siya mismo nainggit sa mga taong wala namang takot sa Diyos, pero ang yaman at komportable sa buhay. Pero as we read on, habang tinitignan natin at pinapakinggan natin ang sinasabi ni Asaph, makikita natin na nagbago ang perspective niya. Sabi niya doon sa verse 17, Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Nung nakapiling niya ang Diyos, doon niya na-realize, nga pala, yung kayamanan nila, pansamantala lang. Pwede silang mayaman ngayon, pero kung wala silang Diyos, ano ang kahihinatnan nila? At dito pumapasok ang tanong, what really lasts? Anong yaman ang talagang magtatagal? Yes, pwedeng yumaman ang tao sa pamamagitan ng sipag, diskarte o connections. Dahil may prinsipyo ang Diyos sa mundo. Sowing and reaping. Hard work, diligence. Kahit hindi believer, gumagana ang mga prinsipyong ito. Pero hindi ibig sabihin ito ay favor na agad ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa Mark 8:36, What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Ang yaman na wala kay Kristo ay parang buhay na walang matibay na pundasyon. Pag dumating ang unos, guguhurin. Balikan natin yung parable ng vineyard workers sa Matthew 20. Dito, yung landowner ay nag-hire ng mga workers sa iba't ibang oras during the day para magtrabaho sa kanyang vineyard. Nag-hire siya sa early morning, sa mid-morning, sa noon, sa afternoon, at kahit malapit na ng gabi. Pagkatapos ng araw, susweldohan na niya sila. Lahat ng nagtrabaho, pare-pareho ang bayad o ang sweldo. Nagreklamo yung mga na-hire ng mas maaga dahil mas maraming oras sila nagtrabaho. Sabi nila, that's unfair. We work all day in the heat and they only work 1 hour. Sumagot ang landowner, binigay ko ang pangako ko at tamang sweldo nyo. Wala ba akong karapatan para maging generous sa pera ko? Pinakita ng Diyos sa parable na ito na hindi dapat tayo mag-compare sa rewards ng iba. Ang sukatan ng Diyos ay hindi kung gaano kahaba o katagal ng ating paninilbihan o gaano karami ang ginawa nating mga mabubuting bagay, kundi kung paano siya nagbibigay ng biyaya
ayon sa kanyang kabutihan. Kaya kung nakikita natin na mas maaga umunlad ang iba, believer man o hindi, huwag tayong ma-discourage at sumama ang loob. The Lord is faithful. Ang Diyos ay tapat. Sabi nga ni Jesus pagkatapos niyang ikwento sa parable, di ba? The last will be first and the first will be last. Siya mismo ang nagsabi nito. Ang ibig sabihin, sa kingdom ng Diyos, ang tunay na halaga ay hindi ayon sa mata ng tao, kundi ayon sa plano at generosity ng Diyos. So, paano ang application sa buhay natin ngayon? Una, huwag nating ihambing ang ating mga sarili sa mga iba. Stop comparing. Hindi natin alam ang full story ng bawat tao. Oo, mayaman sila, pero baka empty rin ang kanilang mga puso. Hindi sila makatulog, hindi mapakali. Ang feeling of approval ay kung may bumati sa kanila dahil bago ang kanilang kasuotan o sasakyang mamahalin. Huwag ikumpara ang sarili sa ibang akala natin ay masaya dahil akala natin ang pera nila ang sagot sa lahat. Mga kaibigan, ang peace and joy at ang eternity ay hindi mabibili ng pera. So, be faithful in your lane. Kung saan ka tinawag ng Diyos at sa kinalalagyan mo ngayon, maging faithful ka doon. Magpakasipag ka. Tulad ng kaibigan ko, naging faithful siya kung nasaan siya. Kahit mahirap ang pinagdaanan niya. Sabi sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Hindi siya sumuko. Inisip niya ang positive. Nagtiwala sa Diyos. In the end, naging maganda ang kinalagyan niya. Sabi pa niya, I now await on God's next plan. Ang success ay hindi lang promotion o pera. Hindi lang ang mga titulo, mga diploma, kung saan ka nagtatrabaho, kung ano ang suot mo, kung gaano kamahal at dami ng kotse mo, kung gaano kalaki ang bahay mo. Hindi sukatan ng success ang mga ito. Inaamin ko, nung bata pa ako, iba ang nakagis ng kong definition ng success. Pero, naiba na ang pagtingin ko sa meaning ng success ngayon. Para sa akin, ang success ay yung malaman mong ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Sa kahit anong area ng workforce o sa kahit anong parte o kalagayan ng buhay mo ngayon. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay hindi lang pagpapastor, tandaan niyo po yan, o kaya ministry worker. Acknowledge the Lord's presence, acknowledge the Lord's guidance sa kahit anong kalagayan ng buhay mo ngayon. Sa aking paniniwala, yun ang success. Kung may umunlad na iba, huwag mainggit. Mag-rejoice. Gawin mong inspiration ang kwento nila. Dahil kung kaya nilang i-enjoy ang mga bigay ng Diyos, tayo rin may oras at timing na darating. Hindi man yung gusto natin ang sagot ng Diyos, tandaan nyo na mas magandang malayo ang plano ng Diyos sa buhay natin na ibibigay niya. Balik tayo sa ating series theme, What Really Lasts. Sa episode 1, nakita natin na ang Diyos ay gumagawa kahit may detours. Kasama natin siya lagi. Dito sa episode 2, natutunan natin na kahit maraming tao ang maagang yumaman o umasenso, hindi yun ang sukatan ng tunay na success, ng tunay na joy at purpose. Uulitin ko, your calling and purpose are not measured by your bank account, but by your obedience to God. Hindi mahalaga kung huli kang tinawag o kung late mo natagpuan ang purpose mo. Ang mahalaga ay tinugon mo ang tawag ng Diyos. At sa huli, tandaan natin, temporary riches fade, but eternal purpose remains. Kaibigan, baka ikaw ngayon ay naiinggit o nagtataka kung bakit ang iba ay mas maayos ang buhay.
Hayaan mong i-remind kita ng Psalm 73 at ng salita ni Jesus. Yes, pwede silang umani ngayon. Pero ikaw, kung nasa Diyos ka, ang inheritance mo ay eternal. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay binigyan mo muli ng inspirasyon na galing sa iyo. Salamat po na ikaw ang tunay naming yaman at reward. Patawarin mo po kami kung kami po ay minsan naiinggit sa mga akala namin ay successful sa kanilang mga buhay. At minsan, kinukompare po namin ang aming mga sarili sa kanila na nagbibigay lang ng discouragement sa amin. Teach us to trust in you, Father. And teach us to trust in your timing. To rejoice sa inyong mga provisions. And to focus on what really lasts, our eternal purpose in you. Help us, Lord. Strengthen us to live our life with faithfulness and not to compare ourselves to others. Salamat po sa inyong tugon sa aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po. Samahan niyo po muli ako next week sa journey in this 4-part series sa ating Silver Lining Podcast. Samahan niyo ako by liking and sharing to your family and friends. Mag-share din kayo ng mga nasa puso niyo tungkol sa inyong pinagdaanan sa comments at sabay-sabay tayong matututo sa mga experiences sa buhay at kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. Huwag kalimutan, ang tunay na success ay nasa Diyos, hindi sa mundo. Salamat po muli. Ako po si Silver. Kita-kits tayo next week. Bye. God bless and shalom.